May laman ang bank account mo, pero sa isang iglap, sa isang click lang, nako, pwedeng maubos ito. Yan po ang nangyari sa isang influencer. Lahat ng kanyang savings na wala. At kung paano, pakinggan mo. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo ba, kahit sikat ka, kahit influencer ka, kahit artista ka, alam mo, hindi ka pa rin ligtas sa scam or bank fraud. Kaya ngayon pag-usapan po natin paano nanakawan ng pera online at paano ito makakaiwas. Meron pong isang influencer ang nawalan po ng over 180,000 pesos. Na ang claim po niya, hindi siya nag-click ng link or if not, hindi siya nag-share ng OTP at lahat. Pero paano nangyari yun? Diba? Yan po ay imbestigahan. Pero para maiwasan po natin yan, una, mag-ingat po tayo sa mga phishing links. Yung akala mong legit na may email or may text na sasabihin sa'yo, uy, pag hindi mo to clinic na ito, kung hindi mo change ang password mo, no, mananakaw yung account mo. Pag clinic mo yung link na yun, nako, yun na yun. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi magpapadala ang bangko, ang mga telco company, or mga e-money ng links na para ikaw i-click. Phishing link po yan. Number 2, mag-ingat po tayo sa pag-access ng mga public wifi. Kung saan-saan ka na naglalag, libre naman eh. Hindi mo alam, yung public wifi ay nagbibigay po sa inyo, doon mo nilalagay, transact ang iyong yung bangko or let's say yung e-wallet mo. Tako, yung mga info mong yan, kapatid, bigla na lang mawawala. Baka pumasok ka na hindi sa wifi talaga ng mall, kundi sa wifi ng isang scammer or hacker. Kaya very important po yan, na iwasan po natin yan. At not only that, never ever share your OTP, yung one-time password mo kahit kanino. Number 2, again, check mo yung mga link. Number 3, i-activate nyo yung 2FA, two-factor authentication. Aside from your email, kailangan pati yung cellphone mo. Number 4, maghiwalay ng separate account. Huwag nyong itotodo sa isang account just in case may mawala, isa lang mawawala. And last but not the least, i-protect po natin ang ating password. Please na please, huwag kayong gagawa ng 1, 2, 3, 4, 5. Ang mga kapatid, kailangan lang tayo maging aware, hindi lang pera kasi ang nananakaw. Alam mong nawawala yung kumpiyansa, pati peace of mind. Matotrauma po kayo. Hindi mo kailangan maging biktima para maintindihan mo anong nararamdaman ng isang biktima. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.